Sa akin pong mga kapatid na pari na pinamumunuan ng ating Vicar Foreign, Father Lito Santos, mga kapatid, kay Kristong muling nabuhay at kasama po dyan ang bumubuo ng Bikaryato ng Our Lady of the Abandoned, mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakasarap ng pakiramdam na bago pa man officially ma-declare itong minor basilica ni St. John the Baptist dito sa Taytay, tayo bilang bikaryato, bilang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya maraming salamat sa Diyos. Palakpakan naman natin siya. Hindi lamang siguro 4 o 5 ang narinig ko na nagsabi kanina pagpasok pa lamang dito sa may gate dyan sa ibaba, napakaganda naman dito sa St. John the Baptist. At nung makapasok na dito sa loob ng simbahan, mas marami pa ang nagsabi, "Wow! Ang ganda naman ng simbahan." At totoo naman, simula po nung ito ay maging ganito ang itsura, nakita ko na ito nung nagkaroon ng kumpisalang bayan. Ako po ay kasama sa mga pari na nagpakumpisal dito sa simbahang ito at talaga naman, totoo yung sinasabi ng marami, ang ganda ng simbahan. Karapat dapat talagang kilalanin at tawagin bilang minor basilica. Kaya congratulations sa ating rektor at sa ating kura paroko kay Father Noel at siyempre sa inyong lahat bumubuo ng sambayanan dito sa parokya ni St. John the Baptist. Pero kung babalikan natin ang ating unang pagbasa ngayon, oo, nagagandahan tayo dito sa ating simbahan na itatalaga bilang minor basilica. Pero ano yung imbitasyon sa atin ng kagandahan ng simbahan? Sapat na ba na sabihin natin, ang ganda? O baka naman may magandang imbitasyon ang Diyos sa atin? Ano yung sinasabi ng Diyos sa atin sa kagandahan ng simbahan na ito? Siguro marami nagsasabi, sana yung simbahan namin ganito rin kaganda. Bakit hindi? Wala namang imposible sa Diyos, di ba? Pero sabi ng unang pagbasa, ang kagandahan na nakikita natin sa isang lugar katulad ng simbahan na ito ay hindi dapat magdala sa atin para mainggit. Hindi dapat maging dahilan para tayo ay maghanap ng kung ano ang wala doon sa atin at sasabihin natin, mabuti pa sila dito sa kanilang lugar, ang ganda-ganda ng kanilang simbahan. Kasi napakahirap kapag masyado nating in-entertain ang ganoong pag-iisip, mauuwi iyon sa inggit. At kapag nagpadala tayo sa inggit, marami tayong pwedeng gawin dahil tayo'y naiinggit. Yung hari sa unang pagbasa, sabi niya, ang ganda-ganda ng ubasan. Katabi lang ng palasyo, gusto kong bilhin yung ubasan na yan. Gagawin kong taniman ng mga gulay. Isang hari nagkagusto sa isang lugar, kalapit ng palasyo, at dahil siya'y hari, inaasahan niya, mapapasakan niya yung ubasan. Kaya kinausap niya yung may-ari ng ubasan, gusto kong bilhin yung lupa na yan, gagawin kong halamanan, taniman ng gulay. Patawarin po ako ng Diyos, sabi ng may-ari,
Minanak po namin yan sa aming mga ninuno at hindi po namin maaaring ipagbili. Patawarin po ako ng Diyos. At doon sa sagot na yon, nalungkot ang hari. Kasi talagang pinagnasaan na niya ang kagandahan ng ubasan at marami na siyang pinapangarap na gawin doon sa ubasan. Pero ang sagot, patawarin po ako ng Diyos, hindi ko po maaaring ipagbili ang lupaing minana pa namin sa aming mga ninuno. At na-depressed yung hari, parang bata, nagkulong sa kwarto, hindi ko makain. Kaya sabi ng reyna, ano bang problema mo? Bakit hindi ka lumalabas ng kwarto? Bakit hindi ka kumakain? At sinabi ng hari yung nangyari, huwag kang mag-alala, mapapasa iyo ang ubasan na yan. At narinig natin yung kwento, di po ba? Ano yung ginawa ng reyna? Kinutsaba yung matatanda ng bayan. Gumawa sila ng kwento na walang katotohanan para lamang yung may-ari ng ubasan ay ma-accuse ng isang krimen na hindi naman niya ginawa. Sa madaling salita, dahil sa mga kwento na walang katotohanan na pinabricate nila, sa katapusan, nahatulan ng kamatayan yung may-ari ng ubasan. At binalikan ng reyna ang hari, ayan, maaari mo nang kunin ang ubasan, patay na ang may-ari. Yung hari, walang tanong-tanong, kinuha ang ubasan at ginawang taniman ng mga gulay. Pero kung susundan natin yung kwento sa unang pagbasa, maririnig natin hindi naging masaya ang hari. Bagamat nasa kanya na ang ubasan at nasunod na niya yung kanyang kagustuhan na makuha itong ubasan na ito, hindi siya naging masaya sapagkat ibinalik sa kanya ng kanyang konsensya ang hindi magandang naging pamamaraan para mapasa kanya ang ubasan. At sa bandang huli, siya'y magsisisi. Siya'y magwawasak ng kanyang damit, simbolo ng kanyang taos-pusong pagsisisi. At dahil makikita ng Diyos na taos-puso yung kanyang pagsisisi, siya'y patatawarin. Kaya ano mga kapatid ang magandang aral ng kwentong ito sa unang pagbasa, kaugnay ng ating pagdiriwang ngayon at kaugnay nung nalalapit na official declaration nitong parokyang ito bilang minor basilica. Marami tayong nakikitang kagandahan sa ating paligid. Pero dapat na maging malinaw sa atin, ang kagandahan na yan ay mula sa Diyos. Ang kagandahan na yan ay para sa Diyos. At huwag nating hayaan na maging alipin tayo ng kagandahang nakikita natin sa paligid. Salamat, mayroong mga propeta na ipinapadala ang Diyos para ipaalam at iparating sa atin, mali ang ginawa mo, mali ang sinabi mo. At ganyan yung nangyari dito sa hari. Sa pamamagitan ng propeta, na-realize niya ang kanyang kamalian, ang kanyang kasalanan. Dito sa parokyang ito,
ang ating patron na kinikilala ay si San Juan. San Juan, isang propeta, nagpahayag, nangaral ng buong katotohanan tungkol sa turo at aral ng Diyos. Hayagan, walang takot. Sinabi niya, yung kinakasama mo, hindi mo asawa. Mahirap yon, yung magsabi ng totoo. Yung totoo na sasabihin mo, maririnig ng marami, na sa bandang huli, ikaw pa yung iiwan, ikaw pa yung mapapasama, ikaw pa yung mapapahamak. Pero dahil si Juan ay isang propeta, kailangan niyang ipahayag, kailangan niyang ipangaral ang katotohanan ng mabuting balita. Ganyan ang naranasan nitong hari sa unang pagbasa dahil sa pagpapahayag ng propeta sa kanya, na-realize niya ang kanyang naging malaking kasalanan sa Diyos. Kaya isang magandang disposisyon kapag mapupunta tayo dito sa Minor Basilica ni St. John the Baptist, yung tayo ay mapaalalahanan, kapatid, talaga bang namumuhay ka sa katotohanan? Talaga bang yung mga salita na lumalabas sa iyong mga bibig ay salita ng katotohanan? Talaga bang yung pagsasabuhay ng kung ano yung inaakala kong tama at naaayon sa turo ng ating Panginoon ay katotohanan? Salamat sa Diyos, meron tayong mga propeta na nagpapaalaala sa atin. Salamat sa Diyos, dito sa Diocese of Antipolo, unang-unang itatalaga bilang minor basilica itong inyong parokya. Parokya ni San Juan Bautista. Nagsalita ng katotohanan, isinabuhay ang katotohanan, at dahil sa katotohanan na yon, pinapugutan ng ulo. Pero sa lahat ng mga propeta, tanging siya lamang ang pinuri ni Jesus. Ang sabi ni Jesus tungkol sa kanya, sa lahat ng mga propeta, wala pang isinisilang na napakadakila maliban kay Juan Bautista. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito. Magsalita alang-alang sa katotohanan, mamuhay at manindigan para sa katotohanan. Amen.